Ang kwentong ito ay tungkol sa isang taong bumalik sa nakaraan mula sa 3 taon na kalipas upang maging top gamer. Ano kaya ang dahilan? Kaya halika na't ating subaybayan. Pero bago ang lahat, salamat kina Dexter De Guzman, Junior Lahidimalna, Mark Palero, Rio Mart Gloria, Sammy Regal, Iris Gabriel, Christy Queen, Rafi Landean, Raymar Gomez, Arnlene Diamada, at sa lahat ng ating mga viewers diyang patuloy na nakasubaybay, maraming salamat po. Ang nakaraan. Sa sandatahang mga kasamahan, ang ating MC ay pinagtutulungan. Ngunit kung titingnan ang kalagayan ng kanyang kalaban, ay walang magawa kundi ang magsihandusay sa maladesyertong kinaroroonan. Habang paisa-isa niya itong pinapatay. At ang kanilang pinuno ay walang magawa kundi manood lang sa nagaganap sa kanyang harapan. At mula sa alaala ni Crest ay nagpakita ang bagong tauhan na kanilang pinag-ililangkuran, na iiksena sa darating na mga araw. Sa takot nitong mab-aigo dulot sa mga hindi niya inaasahang kaganapan, ay napaluhod itong nagmamakaawa habang nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit ang ating MC ay maingat sa kanyang bawat paghakbang. Ni babala o pagbabanta hindi niya kinatatakutan. Ngunit hindi tulad ng iba, si Crest ay nanatili paring buhay. Samantala ang ating MC ay nagbabalak gamitin ang orb upang mopgrade ang kanyang kagamitan. At kanya na itong binuksan. At maaalintana ang maayos niyang kasuotan habang ang galbak ay lumilisan. Sabay tingin sa kalaban upang ito'y pasalamatan. Ilang oras pa ang dumaan at ang pagsulong ng mga halimaw ay pumanaog na sa kanilang lugar. At agad namang itong walang takot na nilalabanan. Gamit ang kanyang kasanayan ay matagumpay niyang napaprotektahan ang kristal na pantirya ng halimaw. Sa was-iwas ng kanyang katanay, nangagbundok ang bangkay ng halimaw sa kanilang kinaroroonan. Samantala si Crest ay patuloy ring lumalaban, hanggang ito napalibutan na wala nang magawa kundi ang manatiling nakatayo habang papasulong sa kanya ang maraming agresibong halimaw. Kaya ngayon ay atin na pong muling ipagpapatuloy ang kwentong inaabangan. Pero bago ang lahat, malupitang intro muna tayo. Samantala sa hindi maayos na kalagayan ay dinudumog si Crest ng mga halimaw, bagaman nagagawa pa rin niyang makipaglaban, ngunit ang dami ng kanyang kinahaharap ay hindi masabayan. Anya habang nakatingin sa ating MC na, hindi ito katanggap-tanggap. Habang ang ating MC ay patuloy pa ring nakikipaglaban sa sunod-sunod na pagsulong ng maraming halimaw mula sa taas na pinagbundokan ng mga halimaw, ay pinaninod ni Crest ang kaganapan. Habang ito'y may pasan-pasan ng mga halimaw ay sinabi niya na, maghihintay siya hanggang ang ating MC ay mamatay at mapatalsik sa laro. Pagbabanta pa nito na pagbabayaran ng ating MC ang lahat ng ginawa nito sa kanya. Ngunit nginitian lamang ito ng ating MC na animoy hindi nababahala habang nakapokus sa kanyang pakikipaglaban. Samantala tuluyan nang naubos ang HP ni Crest at unti-unti nang naglalaho. At lumabas na ang notification na nagsasabing, isa na lamang manlalaro ang nanatili, at kung matapos ang dungeon ay mapupunta ang gantimpala sa nanatiling manlalaro kung ito'y magtagumpay. Ilang oras ang nakalipas ay naging payapa na ang lugar at ang magagalbok na paligid na dulot ng labanan ay unti-unti nang lumilisan, samantalang napaupong samandal ang ating MC upang makapagpahinga sa matagal niyang pagwasiwas ng katawan niyang sandata, anya habang napaliligiran ng mga nangagbandukang mga halimaw at naglalaho ng marahan na. Sa wakas natapos na rin ang pangalawang pagsulong ng mga halimaw o second wave na nagpapagod sa ating MC, sabay lingon sa nakapatong ng mga bangkay ng halimaw na, ang kagandahan nito, ang mga bangkay ng mga halimaw ay maglalaho bago pa magsimula ang huling pagsulong ng mga halimaw o last wave, dahil kakapusan siya sa oras at mahihirapan siya sa paghahanap ng kristal na kanyang pinuprotektahan. Sa kabilang banda ay lumitaw ang gold loot orb, hinahayaan nito ang manlalaro na makuha ang 3 kagamitang uri o 3 random na bagay mula sa inventory ng namatay na manlalaro. At matapos makapagpahinga ay tumayo na ang ating MC habang nakangiting tinitingnan ang gold orb. Anya na ang uploaded character manager ng bagong utos o new order ay sa wakas mayroon ding ginawang magandang bagay. Samantalang tuluyan nang ang nangaglaho ang mga bangkay ng mga halimaw na nagbigay ng galbak ng kinaroroonan habang ang ating MC na nanatiling nakatayo ang pinagmamasdan ng gold orb na nakalutang sa hangin, at nang lumapit siya at kinuha ang gold orb ay seryoso niya itong tinitingnan. At lumabas ang system na nagpapakita ng kasalukuyan niyang lair ay nasa 5 na lamang, anya na, wala na siyang sapat na lair na natitira.
at sa kanyang palagay ay hindi niya matapos ang huling pagsulong ng mga halimaw gamit ang kalahating layer lamang, masyado siyang naging pabaya. Dadag pa niya na, dapat ay itinabi niya ang buong lakas na mayroon siya para sa huling pagsulong ng mga halimaw kaysa sa gamitin iyon ng sabayan, at ngayon kaya niya lang ibigay ang kanyang pag-asa sa Gold Loot Orb ni Crest, na umaasa siyang makapagbigay ito ng pakipakinabang para tapusin ang dungeon ng mag-isa. At sabay sabi ng buksan ang orb, at lumabas ang notification na pinapapili sa nais makuha kung ito ba ay kagamitan o random na bagay. At inisip ng ating MC na ang kanyang strength, agility, at con ay maaabot na ang 100 mamaya, kung makakakuha siya ng kagamitan na magpapalakas ng 3 attributes na ito at mapaabot sa 100 ang kanyang combat ability at ang kanyang lakas ay mapapaunlad sa bagong antas, at kaya naman pinili ng ating MC ang kagamitan o equipment, at lumabas ang notification na nagsabing ang orb ay binubuksan hanggang ito'y mabuksan at ang kagamitan ay maaaring nang makuha, at ipinakikita ang 2 hikaw na tinatawag na Almighty Earrings na pangkaliwa at pangkanan na nagdaragdag ng 10 sa con, 10 sa intelligence, 5 perception, at ang antas ng kagamitan ay 30, at lahat ng attributes ay nadagdagan ng 10, bukod dito ay may pistol ding ibinigay na tinawag na pendulum, at nagdaragdag ng 200 sa attack, 30 sa intelligence, at ang kasanayang ito na nagdudulot ng 3 beses na pinsala o stun mula sa pagpapakawala ng bala mula sa biktima at ang antas ng kagamitang ito ay 30 at automatiko itong nagre-reload at inaabutan ito ng 1 minuto sa bawat oras. At nagugulat naman ang ating MC habang ang mga ito ay kanyang tinitingnan, tanong niya kung ito ba ang maswerteng araw niya dahil hindi lang siya nakakuha ng lahat ng attributes buff sa mga kagamitan, pero no-upgrade niya rin ang nanatatanging sandata. Pero ibig sabihin na kaya niya lang magpakawala ng bala bawat minuto para makapag-reload habang binabasa niya ang mga katangian at kakayahan ng pistol, dagdag pa niya na, anuman, gagamitin niya muna ito. Sabay sabi ng gamitin, at ipinakikita ang mga kagamitan ng ating MC mula sa mga orb na kanyang nakuha. At lumabas ang system na nagsasabing ang kanyang mga attributes ay nadagdagan ng 1 at ang attack ay nadagdagan ng 100 ang speed ay nadagdagan ng 10.6 second at ang HP ay nadagdagan ng 1080, at ipinakikita ang kanyang kasalukuyang antas ng kakayahan. At laking tuwa naman ang ating MC nang ito'y makitaan niya na, kahanga-hanga, maliban sa kanyang perception, ay mayroon siyang 4 na combat attributes na nakalampas na sa 100, at ang kanyang lakas ay narating na ang bagong antas. At napatingin siya sa lugar ng pinagkamatayan ni Crest at mga kasama nito at naisip niya na kung dapat ba siyang magpasalamat sa mga ito, at magalang itong yumuko upang magpasalamat ng taong puso, anya na talagang nagpapasalamat siya kay Crest at sa mga miyembro ni Ro para sa pagbibigay nila sa kanya ng mga kagamitan, sabay ngiti habang nakatingin sa malayong sulok ng maladesyertong lugar kung saan nalalapit na ang pagsulong ng mga halimaw, anya na nasa saktong antas lamang siya, kapag na-clear niya ang dungeon, ay magagawa niyang maabutan ang mga nasa mataas na manlalaro o top player sa Metaverse. Sa kabilang banda sa labas ng dungeon sa Mushu City, mula sa Gamers Respawn Point ay may isang manlalaro ang naroroon at may kinakausap sa screen, siya pala si Crest na wala ng maayos na kagamitan at nasa isang antas na lamang at kasalukuyang nakayukong humihingi ng tawad sa kanyang pagkabigo, anya na siguro siyang may alam ang ating MC na sekreto na hinahayaan siyang makakuha ng mga attributes na lampas sa kanyang antas. Ang chief o boss nila ang kanyang kausap, anya nito na kung ganun, bibigyan niya ito ng isa pang pagkakataon, at magpatuloy na ito at magpa-level up ng mabilis, at maaari mo nang ipaubaya ang manlalarong si Ye ang ating MC sa kanya, may uutusan siyang mga tao para asikasuhin ito. At sabay sarado ng kanilang conversation habang nakayuko si Crest at nagpasalamat sa kanyang boss at hindi niya ito bibiguin. At sa kanyang pagtaas ng ulo ay nagbigay ito ng pagbabantang tingin, anya na hindi na siya makapaghintay na mamatay ang ating MC. Sa kabilang banda sa cafe mula sa totoong mundo ang magkaibigan na si Yun at Nine Chu ay kasalukuyang nag-uusap, anya ni Yun na, kung ganon ang buong niyang pamilya ay naglalaro ng larong ito ngayon. At pati ikaw, tanong nito, at ininvest ang maraming pera dito, at sumagot naman si Nine Chu na, oo at pinilit nila siyang magpa-level up kasama nila kada araw, dagdag pa niya na hindi niya kaya yun, at kahit na kung lalaruin niya ito ng seryoso ay nais niyang gawin ito ng sarili nitong pamamaraan, habang ito'y nakaupo. At napatayo ito nang maisip niyang yayain ang kanyang kaibigan na maglaro, anya na kung maglaro kaya sila nang magkasama,
at niyaya niya itong pumunta sa bahay ni Yun para makapag-team up, at gawin nila ang sarili nilang paraan sa laro upang makapag-level up. Nagulat naman si Yun sa sinabi ng kanyang kaibigan, at sinabi niyang wala siyang login device para makapaglaro. Ngunit napaisip si Yun na pumunta sa kanyang bahay. Kung ganun, makakabuo siya ng oportunidad para sa kanyang kapatid na igugol ang oras nito kasama si Nyanchu, at kung iiwanan niya sila ngayon at maaaring sila ay, habang nagmalademonyo ang mukha nito habang iniisip ang kanyang balak. At tinanong naman ito ni Nyanchu kung ano sa palagay nito, at nagmamakaawa ito na niyaya ni Nyanchu na maglaro kasama niya. At tumugon naman si Yon na bakit hindi, Tara at bumili ng login device para maging ganap na makapaglaro habang payapa ang labas at ang dalamlasigan ay nanatiling asul ang kulay at nire-reflect ang maayos na kapaligiran. Samantala sa loob ng dungeon ay makakapal na alikabok ang tumatabon sa mga yapak ng halimaw na papasulong. Kung titingnan natin mula sa taas ay mabilis na nagsisulong ang mga agresibong halimaw, habang nagbibigay ng nakakatakot na mga alulong. Ngunit dahil napaghandaan ito ng ating MC ay mas bobilis pa ang kanyang pagwasiwas ng katana na nagiging dahilan ng madaling pagkapira-piraso ng mga halimaw. Naisip niya na hindi niya akalain na magiging malakas siya ng sobrang bilis, habang nang patuloy sa pagwasiwas ng kanyang katana, ang kanyang kagamitan ay pinabilis ang kanyang attributes na nakakapangilabot, lalo nang tumaas muli ang weight ratio. Anya na nararamdaman niya ang lakas at gaan ng pakiramdam habang iginunuguhit ng mabilis ang kanyang sandata at ang pagwasiwas niya nito ay mas lalong mahusay. Sabay mahigpit na kumapit siya sa kanyang katana, habang sinasabi na ang kanyang pagkapit ay mahigpit at napakalakas bukod dito ang kanyang pagwasiwas ay napakabilis. At ang paggalaw ng kanyang mga paa ay mas tumutulan, tumatatag, at mas lumiliksi habang ito'y naghahandang tumalon at ang lupang kanyang tinatayuan ay nangagbitik. At tuluyan na nga itong tumalon ng mataas habang nakahanda ang kanyang katanang iaatake mula sa taas, anya na kaya niyang tumalon ng sapat na taas para apakan ang lahat na nasa ilalim ng kanyang mga paa. At habang nasa taas ay parang huminto ang sandali sa kanyang nasisilayan. Natatanaw niya ang magandang paglubog ng araw, at payapa niya itong tinitingnan, sabay nagbigay ng payapang ngiti habang sinasabi niya na natatanaw ang magandang tanawin, at sa paglanding niya sa buhangin ay isang malakas na was-iwas ang kanyang inihain na nagpatelepon at naging sanhi ng pagkamatay ng mga halimaw. At sabay tingin ng ating MC sa mga halimaw na patungo sa kristal, anya na nakikita niya, habang mabilis na sumusulong ang halimaw sa kristal at animoy may asol na bumibilog mula sa kristal. Ito pala ang sa paningin ng ating MC, pero hindi ito sapat na mabuti, dahil gusto niya ring maabot ang lahat ng mga lugar na malayo na kanyang nakikita habang pinagpira-piraso ang maraming halimaw na papalapit sa kristal, at sa patuloy niyang pagpatay sa halimaw ay walang nagtatagumpay sa paglapit ng mga ito sa kristal. Ngunit sa kabilang banda sa maalikabok na pinagdaan ng mga halimaw ay may malalaking mga mata ang dumudungaw. Ito pala ang boss, habang sa baba nito ay mga maliliit na mga halimaw na patuloy sa paggapang, at agad rin naman itong nilaban ng ating MC nang walang pag-aalinlangan hanggang ang mga maliliit na mga halimaw ay tuluyan ng naubos at nangaghil ata sa buhanginan, at ang ating MC ay kasalukuyang nahaharap sa boss ng mga gagamba na may antas na 35 at ang laki nito'y naiiba sa una niyang nakalaban ngunit hindi niya ito kinatakutan. At sa paghahanda ng kanyang katana ay malakas siyang tumalon na nagpabitak ng lupang kinatayuan at sumulong upang umatake mula sa taas habang ang malaking boss ng mga gagamba ay nanatili sa kinaroroonan. At matapos ang sagupaan ay matagumpay niya itong napatay, at lumabas ang notification na nagpapabatid ng pagbati sa pag-clear ng dungeon, at ang nakalkula na gantimpala at ang kanyang karanasan ay nadagdagan ng 10 beses at ang special na items na gantimpala ay nadagdagan ng 10 beses. At na-unlock niya ang isang achievement na tinawag na Solo Dungeon Clear, at nakakuha ng titulong Ultimate Comeback Fighter. Ito ay kapag nasa dungeon, sa bawat pagkamatay ng kanyang kasamahan ang lahat ng attributes ay tataas ng 10 at kasabay nito ay ang kanyang pag-level up at ipinakikita ang kanyang kasalukuyang kakayahan at ngayon nasa level 36 na. At mayroon panibagong kasanayan o skills na Vital Force na nasa 30 na antas. Una ang skills na tahimik o silent, i-disable ang lahat ng kasanayan ng target ng 5 segundo, kumukonsumo ng 50 ler. Para sa bawat pag-level up na kasanayan, idinagdag ang 1 segundo para sa epekto ng katahimikan. At 10 pa pang ler ang makukonsumo. 1 minuto ang tagal ng silence.
Pangalawa ang freeze, ay freeze ang target ng 10 seconds. Consume 50 ler. Para sa bawat 10 skill level up, 1 second pa ang dadagdag para sa freeze effect. 1 minuto ang tagal ng freeze. Samantalang nakaupong nagpapahinga ang ating MC sa taas ng boss ng mga gagamba, at napatingin ito sa langit habang ang malaking gagamba ay unti-unti nang naglalaho. Anya na ang galing niya habang ito'y masayang nakangiti, at unti-unti na rin siyang naglalaho palabas sa dungeon dahil natapos na ito. Anya na ngayon wala nang magmamaliit sa kanya kung gusto niyang sumali sa mga koponan o pangkat. Samantala ay dadapo ang eksena sa apartment ng ating MC na kung saan ay nag-offline muna siya at ibinaba ang animoy sunglasses na pang-login sa larong metaverse, at sumulyap sa bentana upang tamasahin ang kapayapaan sa paligid, habang pinag-iisipan ang mga bagay-bagay. Anya na medyo masaya siya sa bunga ng kanyang pag-unlad sa ngayon, pero habang ito'y animoy nadidismaya sa kawalan ng pag-asa dahil wala siyang nabiling login device para sa kanyang kapatid. Anya na, kung nakakuha lang siya ng login device para sa kanyang kapatid at tutulungan ito upang maging ganap na manlalaro. Sa kanyang pag-iisip ay tumawag ang kanyang kapatid na siya ay nakauvo na, at napalingon naman ang ating MC sa boses na kanyang narinig. At lumabas siya muna ng kanyang silid upang salubungin ang kanyang kapatid at kanyang binuksan ang pinto. Samantala siyon ay may dala ng login device. Anya sa kanyang kapatid na mahirap bilhin ang login device na ito, mabuti na lang ay ang kanyang kaibigan na si Nyan Chu ay may koneksyon at tinulungan siya na makakuha ng isa. At natano naman agad ito ng ating MC habang ang magkaibigan ay papasok sa pinto ng naglalakad, anya habang nakatingin na, metaverse login device. At masiglang napangiti ito nang mapagtanto niyang may login device na dala ang kanyang kapatid. Samantala ay makislap ng ngiti ang binigay ni Yun habang sinasabi niya na, para pasalamatan ang kanyang kaibigan na si Nyan Chu ay hahayaan niyang manatili siya rito kasama nila. Habang napatingin naman si Nyan Chu sa ating MC upang bumati at maayos naman itong bumati habang nagkaway ng kanyang kamay, ngunit hindi ito pinansin ng ating MC dahil mas nakatuon siya sa dala ng kanyang kapatid anya habang tutulungan sa pagdala ang kanyang kapatid na, talagang ito ay login device para sa metaverse, mabuti. Samantalang nagulat si Nyan Chu dahil hindi siya pinansin nito. At habang excited ang ating MC na inabot ang login device ay tinatanong niya kung paano niya ito nakuha, kahanga-hanga. Samantala animoy sumisingit si Yun sa kanyang kuya na tumingin doon, habang ang isip nito ay naiinis na habang sinasabi na hindi ba dapat ang magandang babae ang binibigyan mo ng pansin. Siya ay napakaganda, sino ang may pakialam sa login device ngayon, dagdag pa nito na mabubuhay ka ng may kasamang magandang babae, huwag kang tumuon sa maling bagay. Habang si Nyan Chu ay mahinang napatawa na lamang sa nangyari, anya niya sa kanyang isip na, isa lamang login device yun bakit siya ganun sobrang excited. At doon na nga po pansamantalang tinatapos ang ating kwento mga katagalog ko.